Sa bawat panahon ng pagbabago, may sandaling tumitigil ang mundo. Isang katahimikang may bigat, parang pinto ang nakabukas sa bago at hindi pa kilalang hinaharap. Ganito ang pakiramdam nang ipasa ni Moises ang tungkulin kay Josue. Isang paghakbang mula sa liwanag ng isang higanteng leader papunta sa balikat ng isang simpleng lingkod na tinawag ng Diyos para sa isang misyong imposibleng harapin ng tao. Sa unang segundo, gusto kong maramdaman mo ito. Kung ikaw ay nasa isang yugto ng transisyon, hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. Bago tayo magpatuloy, pindutin mo ang like para maabot ng mensaheng ito ang iba pang nangangailangan ng lakas. Dahil ang susunod na bahagi ay maaaring maging sagot sa panalangin mong matagal mo nang dinadala. Isipin mo ang anino ni Moises, ang propetang nakipag-usap sa Diyos ng harap-harapan, ang lalaking naghiwa ng dagat na pula, ang pinagmula ng batas na bumago sa kasaysayan. At sa likod ng aninong iyon, si Josue, tahimik, tapat, lagi sa likuran, para bang isang empleyadong 40 taon ng assistant, tapos biglang ipinanukala bilang bagong CEO sa pinakamapanganib na yugto ng kumpanya. Walang sino mang may sapat na tapang para di manginig sa tungkuling ganito. At kung minsan, baka ganyan din ang nararamdaman mo ngayon, tinawag sa mas malaking responsibilidad, pero may bulong ng takot na nagsasabing, hindi ko kaya. Ngunit dito, nagsisimulang umandar ang himala ng Diyos. Sa sandaling iyon ng panghihina, biglang nagsalita ang Diyos kay Josue. Hindi siya nagbigay ng papuri, hindi rin listahan ng taktika sa digmaan. Isa lang ang kanyang paulit-ulit na utos, magpakalakas ka at magpakatapang. 3 beses. Diretsyong tumaga sa takot na pumipigil sa kaluluwa. Hindi sinabi ng Diyos, maging katulad ni Moises. Hindi rin, gayahin mo ang kanyang himala. Ang sabi niya, ako ang kasama mo. Ito ang sandaling dapat kang huminga ng malalim dahil ang parehong pangakong iyon ay umaabot sa iyo ngayon. Kung ano ang nasa harap mo, hindi mo haharapin mag-isa. At narito ang susi kung bakit nagawa ni Josue na pangunahan ng isang buong bansa. Hindi dahil malakas siya, hindi dahil matalino siya, kundi dahil ipinangako ng Diyos. Kung paanong ako'y kasama ni Moises, gayon din ako sa iyo. Isipin mo ang lalim nito. Hindi niya sinabing walang magiging labanan. Hindi niya sinabing walang pagkabigo. Ang sinabi niya ay presensiya, gabay, hindi ka iiwan. Sa buhay mo may sarili kang ilog Jordan, isang hamong hindi mo alam kung paano tatawirin. Pero ngayon, maririnig mo rin ang tinig na marahang nagsasabi, huwag kang matakot, nandito ako. Pero ang katapangan ni Josue ay hindi basta emosyon. May koneksyon iyon sa isang praktikal at espiritual na sandata, ang aklat ng kautusan. Sinabi ng Diyos, huwag kang lilihis mula rito. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Para bang isang kapitan na hindi bibitawan ang mapa sa gitna ng dagat. Dito lumalakas ang leader. Hindi sa galing, hindi sa talento, kundi sa pagsunod. At dito rin lumalakas ang kaluluwa mo, hindi sa inspirasyon lang, kundi sa araw-araw na pag-aangkla sa salita. Kapag ang puso mo ay nakabaon sa direksyon ng Diyos, kahit may bagyo, hindi ka mawawala sa ruta. Kung ia-apply natin ito sa realidad, ganito ang hitsura. Ang estudyanteng kinakabahan sa exam pero patuloy na sumusunod sa disiplina. Ang magulang na hindi sigurado kung sapat ba ang kanyang ginagawa pero hindi sumusuko. Ang manggagawang tinawag sa bagong responsibilidad na kahit natatakot ay humahakbang pa rin. Ang katapangan ay hindi kawalan ng takot kundi pagdedesisyon na kumilos kahit nandyan pa rin ang takot. Iyon ang tanong ng Diyos kay Josue. At ngayon, iyon din ang tanong ng Diyos sa iyo. Ngunit mahalagang malinaw ito. Ang pangako ng Diyos ay hindi shortcut. Hindi niya sinabi na magiging madali. Si Josue ay nakaharap sa digmaan. Nabigo siya sa Ai. Nahati ang Israel. May mga araw ng pagkalito, pagod at tanong.
Kung may mga panahong pakiramdam mo hindi umaayon ang lahat, tandaan mo, hindi iyon kabiguan ng pangako, iyon ay proseso ng paghubog. Ang pangako ay presensya, hindi kaginhawaan. Tagumpay, hindi kawalan ng pakikibaka. Kung tumatama ito sa puso mo, ilike mo ang video para kumalat ang mensahe sa iba. Kaya paano mo ito iuugnay sa sarili mong buhay? Una, alamin mo kung ano ang Jordan mo. Ano ang tawid na kailangan mong gawin? Ano ang bagong responsibilidad na hindi mo maiguhit sa isip mo kung paano uumpisahan? Pangalawa, yakapin mo ang utos ng Diyos. Magpakalakas ka at magpakatapang. Ilagay mo ito sa puso mo, sa panalangin, sa desisyon. Pangatlo, panghawakan ang salita, magbasa, magbulay. Dahil doon ka huhugot ng direksyon na hindi kayang ibigay ng damdamin o opinyon ng iba. Kung nais mong lumalim, basahin mo ang buong aklat ni Josue. Tingnan mo kung paano siya nagtagumpay, kung paano siya natuto mula sa pagkakamali, at kung paano niya hinawakan ang pangako ng Diyos hanggang dulo. Ang leadership ay hindi talento, ito ay karakter. At ang karakter ay hinuhubog ng pagsunod. Kapag nadapa ka, bumangon. Kapag natakot ka, huminga. Kapag nagduda ka, alalahanin mo ang sinabi ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Ito ang sandatang hindi kayang tapatan ng kahit anong pagsubok. Kaya ngayon gusto kong tanungin ka, ano ang transisyon na kinakaharap mo? Ano ang tawag ng Diyos na matagal mo nang iniiwasan? Ano ang lupang pangako na kailangan mo nang simulang hakbangan? Ibahagi mo sa comments dahil maaaring ikaw ang maging mensaheng hinihintay ng isang kapatid na nawawalan ng loob. At bago ka umalis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at panoorin ang iba pang mensaheng nakahanda para sa iyong paglalakbay. Tandaan mo ito habang isinasara natin ang video. Hindi ka tinawag para kopyahin ang nakaraan. Tinawag ka para tahakin ang hinaharap na inihanda ng Diyos para sa iyo. Magpakalakas ka at magpakatapang.